Kabanata 6481. Ang tirahan ng pamilya Thompson ay gumagamit ng itim at puti bilang mga pangunahing pandekorasyon na kulay. Lahat ng miyembro ng pamilya Thompson, pati na rin ang mga namamahala sa malalaking korporasyon at negosyo, ay dumating sa Walsing mula sa buong mundo. Natigilan sila sa pagkamatay ni Hector. Gayunpaman, nagbubukas din ito ng mga pagkakataon para sa maraming ambisyosong miyembro ng pamilya. Sa una, ang taong mangangasiwa sa pamilya Thompson ay napagpasyahan na. Ang kailangang gawin ng lahat ay maging isang masanuring tagasunod. Ngayon na nagkaroon ng pagkakataon, lahat ay gustong humanap ng paraan para umangat. Ang tirahan ng pamilya Thompson ay matatagpuan sa isang estate sa kanayunan. Sa oras na iyon, si Von mula sa pangunahing sangay ay lumabas sa Bentley sports car. Nang dadaan na sana siya sa entrance ng residential, isang itim na Toyota Alphard ang dahan-daang lumapit sa kanya at nagliwanag sa kanya. Kumunot ang noo ni Von. Tahimik niyang tiningnan ang plate ng sasakyan. Sa sobrang bilis, huminto ang Toyota Alphard sa tabi niya. Isang malabong lalaki, na hindi nakikilala sa gitna ng karamihan ng mga tao, ang lumitaw. Walang planong bumaba ng sasakyan ang lalaki at nagsalita na lang mula sa loob ng sasakyan. "Magandang gabi, Mr. Thompson," magalang niyang sabi. Kumunot ang noo ni Von. "Parang hindi kita kilala." "Ha, oo nga, pero kilalang kilala kita," nakangiting pagpapatuloy ng lalaki. "Allow me to introduce myself. I am George Zabel, one of Mr. Harvey's right hand." Malamang marami kang alam tungkol sa kanya. Hindi lang ikaw ang nakaranas ng matinding pagkatalo laban sa kanya at halos malumpo ng hindi na makabangon. Namatay din si Hector dahil sa kanya. I'm sure you understand this more than most. Nang marinig ni Von ang pagpapakilala ni George ay agad na nagdilim ang mukha nito. You served that bastard. How dare you appear in front of me? Hindi ka ba nag-aalala na ipahuhuli kita sa mga tauhan ko? Mahinang sabi ni George, kung ganyan kang klaseng tao, wala na ako ngayon. Tapos, diretso na tayo sa negosyo. Napakapalad ng pagkamatay ni Hector para sa isang tao mula sa pangunahing sangay ng pamilya na tulad mo. Siyempre, lahat ay kailangang panatilihin ang mga hitsura. Pero hindi na maibabalik ang mga patay at kailangang magsumikap ang mga buhay para mabuhay, tama ba ako? Ito ang dahilan kung bakit pinadalhan ako ni Mr. Harvey ng mensahe. Kung ano man ang nangyari sa inyong dalawa, past is past. Ang gayong mga sama ng loob ay walang kabuluhan kapag napakaraming dapat makuha. Kumunot ang noo ni Von. Anong gusto niya? Just get to the point. Gusto ni Mr. Harvey na makasama ka ng hapunan, masiglang sabi ni George. Para pag-usapan kung paano ka makakaakyat doon ng sabay. Nagkaroon ng crack, at nabasag ang telepono sa kamay ni Von. Humakbang siya at hinawakan si George sa kwelyo. Ano ang ibig sabihin nito? Mahirap bang intindihin iyon? Napangiti tuloy si George. Pinili ka ni Mr. Harvey sa lahat ng tao sa pamilya Thompson. Handa siyang mag-alok ng tulong at gawin kang pinuno ng pamilya. Hindi mo naman papansinin ang mabubuting hangarin niya, di ba? Kung tutusin, marami siyang mapagpipilian. Pwede mo kaming tanggihan, pero ilalagay ka lang namin sa listahan. Gare Pavilion, Walsing. Isang tiered stand na nagpapakita ng iba't ibang pastry ang nakatayo sa harap ni Von na sinamahan ng isang tasa ng mainit na kape, ang mabangong aroma nito na tumatagos sa hangin. Gayunpaman, walang ganang kumain si Von kahit na may masasarap na merienda sa harapan niya. Si Harvey, na nakaupo sa harap niya, ay buong atensyon. Umupo si Harvey sa tapat ni Von, na kumakain ng cookies at kape. Medyo masarap ang pagkain dito, Von. I wouldn't come here myself. Usually, I prefer to find food on the streets. Kung hindi dahil sa umaasa ako sa mga bisitang tulad mo, hindi ko nabook itong pribadong kwarto na nagkakahalaga ng minimum na $1,000. Namilog ang gilid ng mga mata ni Von. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, enough with the chatter. Dapat mong malaman na kung sasabihin ko sa pamilya Thompson na ikaw ay nasa Gare Pavilion, daan-daang tao ang darating para subukang patayin ka.
Harvey, gaano ka bastos? How dare you kill Hector? Huwag mong sabihin sa akin na talagang iniisip mo na bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, ang mga Thompson ng Walsing ay isang grupo ng mga duwag. Napangiti si Harvey. Siyempre hindi kayo duwag. Kung ang mga Thompson ng Walsing ay maaaring abandonahin ang kanilang pakikipaglaban at ituon ang lahat ng kanilang pagsisikap sa akin, kung gayon wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumakbo. Natatakot din ako kapag ang isa sa nangungunang 10 pamilya ay walang tigil na lumalaban. Kahit na sinabi ni Harvey na natatakot siya, wala man lang nakitang takot ang mukha niya. Tanging mga pangungot siya at makahulugang ngiti ang naroon. Sa kasamaang palad, habang nakaupo ka sa silid na ito kasama ako, naging maliwanag na ang pamilya Thompson ng Walsing ay hindi masyadong nagkakaisa. Siyempre, maraming loyal kay Hector na gustong pumatay sa akin. Pero I'm sure marami ang lihim na nagpapasalamat sa mga nagawa ko at gustong makainuman ko, di ba? Kung wala ako, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na maging leader. I gave them this opportunity. May utang sila sa akin. Pero iniisip ko kung lihim ka bang nagpapasalamat sa lahat ng nagawa ko, Von. Lihim ka bang umiinom para sa kalusugan ko sa iyong silid ng pag-aaral? Ang mga salita ni Harvey ay hindi lamang nagpapakita kung gaano kahati ang pinalawak na pamilya, ngunit ipinakita rin niya si Von na walang paggalang. Hinampas ni Von ang mesa, at gumawa ng malakas na kalabog habang malamig na nakatitig kay Harvey. Nandito ka ba para ipahiya ako? Kung ganun, wala nang saysay na ituloy natin. Aalis na ako, at simula ngayon, ikaw na ang mortal na kaaway ko. Kung mapapatay kita, sigurado akong malalaman ng mga nakatataas sa pamilya Thompson kung sino ang dapat nilang suportahan. Nang sabihin ni Von ang kanyang pahayag, pinukaw niya ang layuning pumatay at ang kanyang ekspresyon ay isang matuwid na galit. Sa kasamaang palad, nakita ni Harvey ang gulat sa kanyang mga mata. Bakas sa mga mata niya ang takot at pag-aalinlangan. Si Harvey ang nagpahiya kay Von noon. Dahil kay Harvey kaya kinailangan ni Von na mahiga sa hospital bed sa loob ng halos 6 na buwan. Masyado siyang na-trauma ni Harvey. Kung hindi lang ginamit ni George ang pangalan ni Harvey para imbitahan siya at ipakita sa kanya na gustong makipagtulungan ni Harvey, hindi sana magkakaroon ng lakas ng loob si Von na humarap muli kay Harvey. Ang kanyang kasalukuyang galit na ekspresyon ay katulad ng isang natatakot na aso na tumatahol. Kahit nagkagulo si Von, hindi siya pinansin ni Harvey. Kinuha niya ang huling piraso ng mini tart sa lalagyan nito at inilagay sa bibig niya. He burped tapos pinikit ang mata kay Von na nakangiti. Von, bakit hindi mo maintindihan ang isang bagay na napakasimple gayong isa ka na sa mga inapo na may pinakamataas na pagkakataong mamuno sa iyong pamilya? Kailangan mong manatiling kalmado kapag may nangyaring importante. Kung patuloy kang sumisigaw sa harap ko, maliban sa pagpapakita kung gaano kakabalisa at pag-aalinlangan, ito ay ganap na walang silbi, sabi niya habang dinampot ang kanyang tasa ng kape. Naiintindihan mo na ako. Kaya prangka ako sa iyo. I don't care what Hector did in the past, but ever since I was in Walsing, he has continued to plot against my ex-wife and even plan to blame me. Naniniwala ako na ang pagpatay sa kanya ay nararapat na paghihiganti. Sobrang abala ako ngayon. Nakakainis kapag may langaw sa paligid ko palagi. Siyempre, nakasaad sa official record na unang umatake si Hector at wala akong choice kundi gumanti sa pagtatanggol sa sarili. Kaya nga, I personally believe that Hector deserved to die. I also find it unreasonable that the Thompson family would want to start something with me over this. Sa tingin mo ba, Von? Muling kumislot ang sulok ng mga mata ni Von. Naiintindihan niya kung bakit gustong sabihin ito ni Harvey. Siya ay kinagat ang kanyang mga ngipin, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Maraming kasalanang hindi mapapatawad si Hector. He deserves to die. Napangiti si Harvey. Nagtataka ako kung paano mo karaniwang pinaparusahan ang isang taong kasing sama niya. Bahagyang umikot ang mata ni Von, at dahan-dahan niyang sinabi. Ibubunyag ko ang lawak ng kanyang mga krimen sa kanyang libing upang malaman ng mundo na karapat-dapat siya sa lahat ng nangyari sa kanya.
Mabuting tao. Nag-thumbs up si Harvey kay Von. Lalong uunlad ang mga umaangkop. Hindi lang iyan, malakas din ang sense of justice mo. Paano ko sasabihin? Sa pamilya Thompson, walang mas angkop na pamunuan ang pamilyang ito kaysa sa iyo. From now on, you are part of my crew. Buong tiwala ako sa kakayahan mo. Hihintayin ko ang araw kung saan malilinis mo ang pangalan ko, at sigurado akong hindi magtatagal. Napabuntong hininga si Von. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ngayong pinili kong makipag-alyansa sa iyo, wala na akong ibang mapagpipilian. Hindi ko lang papatunayan sa iyo ang aking mga kakayahan, kundi papatunayan ko rin ito ng walang pag-aalinlangan. Ang gusto ko lang ay higit na tiwala mula sa iyo, dahil kung ano ang mayroon ako ngayon ay hindi sapat para kontrolin ang buong pamilya Thompson. Kailangan ko ang tulong mo. Napangiti si Harvey. Gusto mo ang mga bagay na maikli at matamis, ngunit iyan ay maganda. Hindi natin kailangang sayangin ang oras ng isa't isa. Mula ngayon, si Tyson, Ray, George, at Rachel ay sa iyo na mag-utos ayon sa nakikita mong nararapat. Ang iyong mga salita ay may kaparehong bigat gaya ng sa akin. Inabot niya ang kamay niya at tinapik sa balikat si Von. Naniniwala akong hindi mo ako bibiguin. Habang pinatatag ni na Harvey at Von ang kanilang alyansa, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Betty habang siya ay nasa right manor. Pagkakuha pa lang niya ng telepono at pakikinig sa report ay hindi na niya pinansin ang mga patakaran at agad na nagtungo sa study ni Emery. Malubha ang sitwasyon natin, Mr. Wright. Nandyan si Janus at ang mga tauhan niya. Si Janus at ang mga pangunahing miyembro ng kanyang sangay ay napilayan. Bagamat wala akong patunay na si Harvey iyon, malakas ang hinala ko na siya iyon o ang kanyang mga tauhan. The worst part is, someone left Janus and his branch members in front of your house. Marami na ang nakakaalam nito, at ilang reporter na ang papunta dito. We need your orders, Mr. Emery. Mukhang naguguluhan si Betty. Napilayan ang kanang kamay ni Emery sa harap mismo ng kanyang tirahan. Ito ay hindi isang simpleng taktika ng pang-insulto, ito ay isang psikolohikal na hamon na nakadirekta sa kanya. Alam ni Betty kung gaano kalamig si Emery. Siya ay nag-aalala na si Emery ay gagawa ng maling pagpili, na maaaring umantong sa hindi kanais-nais na mga kahihinatnan. Si Emery, na nasa kalagitnaan ng video conference, ay nagbigay ng apologetic look sa mga kasama niya sa video conference at pinatay ang kanyang mikropono. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Betty. Where's your grace? There's no need to make a fuss over something so small. Paano kung baldado si Janus dahil nabigo siya sa kanyang gawain? Sabi niya. Ngunit iniwan sila sa harap ng tirahan, bulong ni Betty. Walang nakakaalam kung paano haharapin ang mga ito. Kailangan mong gumawa ng desisyon ng mabilis. Ngumiti si Emery at sinabing, the best way to deal with this is to stop those who delivered Janus and his men, and take them all without telling anyone. But now that we've missed the best of times, there's no need to rush anymore. What's the point kung lahat ng artista ay present, pero ang audience ay wala? So, hintayin na lang natin. Natigilan si Betty. Pero the more we wait, the more we are forced to react. From the looks of it, kaya pa rin ni Janus napigilan ang sarili niya. Pero kung magpapatuloy ito, natatakot ako na baka mawalan siya ng kontrol at may masabi siyang makadadamay sa iyo. Tapos, magkakagulo talaga tayo. Anong klaseng problema? Napangiti si Emery. Si Janus ay nagsilbi sa akin sa loob ng maraming taon. Alam niya kung nasaan ang kanyang limitasyon. Hindi siya magiging tanga para magsimulang mangsnap sa lahat. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganoon ay dahil nabigo siya sa gawaing ibinigay ko sa kanya. Not to mention, may katibayan ba siya? May ebidensya ba siya para ipakita na ako ang nagpilit sa kanya na gawin ito? Kung walang ebidensya, kahit anong sinabi ni Janus ay paratang lang. To be honest, mas madali kung kasuhan niya ako at magtataksil sa akin. Ang mga traidor ay mas madaling harapin kaysa sa mga loyalista. Kung tutuusin, patuloy ni Emery na may mahinang ngiti. Hindi alam ni Betty kung bakit,
pero kinilig siya nang makita ang nangyari. Pero, paano kung patuloy na maging tapat si Janos? Likas niyang tanong. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na mali ang sinabi niya, at mabilis na binago ang kanyang tono. Hindi, si Janos ay palaging tapat sa iyo. Kung gusto mo siyang mamatay, magpakamatay siya. Kung gusto mo siyang mabuhay, mabuhay siya kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6485. Talaga, ganun ba ka-sincere sakin si Janos? Tumawa si Emery. Kung totoo man iyon, hindi ko hahayaang umiyak o duguan ng mga loyal sa akin. Sa kasamaang palad, kailangan niyang magdusa ng higit pa. May mga bagay na hindi magiging maayos hanggang sa lumipas ang ilang panahon. Pumunta ka at sabihin kay Janos na siya at ako ay magiging hari at mananatili. Ilang sandali matapos makilala ni Harvey si Vaughn, nagpadala si George ng mensahe kay Harvey. Ang mensahe ay naglalaman ng larawan ni Janos at ng kanyang mga tauhan na nakahiga sa harap ng tirahan ng Wright, pati na rin ng maraming mamamahayag na lumalabas. Gusto lang sana ni George na i-report ito kay Harvey, ngunit nang makita ni Harvey ang nangyari, agad siyang nagtungo sa tirahan ng Wright. Pinagmasdan niya ang kaguluhang dahan-daw ang nangyayari sa kanyang harapan ng may labis na interes. Ilang saglit pagkarating niya, may lumitaw na itim na van sa hindi kalayuan. Maraming matipunong lalaking nakasuot ng itim na terno ang lumabas sa mga sasakyan na may malungkot na ekspresyon. Lumuhad sila sa harap ng kanyang tirahan. Tinulungan si Janos at ang kanyang mga tauhan matapos na medyo mabendahan ang kanilang mga sugat. Binigyan na rin sila ng gamot. Lumuhad si Janos ng tuwid ang likod, at sinabing, "Nandito ako para humingi ng tawad matapos mabigo sa trabaho ko. Kahit ano pa ang nagawa ko, tama man o mali, responsibilidad ko lahat. Deserve ko kung ano man ang nangyari sa akin ngayon dahil hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Mr. Emery. Bilang subordinate niya, sinisira ko ang pangalan niya. Ginawa ko pa siyang hindi maintindihan ng iba. Please, I deserve all this." Matapos sabihin iyon ni Janos, lumuhad ang lahat sa paligid ng 100 at sumigaw, "Karapat-dapat kami sa lahat ng ito. Pakiusap, parusahan kami." Walang nang ahas na maliitin ng mga taong ito habang ang kanilang mga boses ay kumalat sa malayo at malawak. Nang makita ni Harvey ang nangyari, bakas sa kanyang ekspresyon ang curiosity. Halos alam na niya ang nangyayari. Nakikiusap ba sila na parusahan sila para mapilitan si Emery na gawin ang isang bagay? Hindi, walang ganoong katapangan si Janos. Gagamitin ba ni Emery ang pagkakataong ito para ipakita kung gaano niya pinakitunguhan ang iba? Nais ba niyang gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang puso at isipan ng mas maraming tao para palakasin ang kanyang paksyon? Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Harvey, ngunit hindi siya nagmamadaling gumawa ng anuman. Sa halip, pinagmamasdan lang niya ang lahat ng may labis na interes, habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kanyang tirahan ng may langit-ngit. Gayunpaman, hindi nagpakita si Emery. Ang lumabas ay si Betty. Sinadya niyang tumingin kay Janos at malamig na sinabi, "Janos, kahit nabigo ka, ayaw kang parusahan ni Master Emery. Not to mention, inayos niya ang pagpapagamot mo sa pinakamagandang ospital sa lungsod na ito. Kalimutan mo na ang pag-aalaga sa iyong kalusugan, pumunta ka pa rito para gumawa ng eksena. Sa tingin mo ba magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa namumukod tangi ka? O dahil sa tingin mo ay hindi sapat ang pakikitungo ni Mr. Emery sa iyo? Go! Kung hindi, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa." Nang makita ni Janos si Betty, mariin niyang sinagot, "Miss Betty, ang dahilan kung bakit ako nandito ay hindi dahil gusto kong pilitin si Mr. Emery na gawin ang isang bagay. Hindi rin ako nagpunta dito para abalahin siya. I'm here to apologize to him. Nagtaksil ako dahil hindi ko kinaya ang mga pasanin ng aking guro noong ako ay isang tagasunod. Hindi ako makatarungan na hindi ko maibsan ang paghihirap ng aking guro noong ako ay isang tagasunod.
At mas nagkamali ako nang hindi ko sinasadyang kumalat ang balita tungkol dito, at ang lahat ng media ay dumating upang saksihan ito habang ako ay humingi ng tawad. Sa madaling salita, lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa akin. Dumating ako para humingi ng tawad noong natatakot akong makatanggap ng parusa dahil nabigo ako. At ang ginawa ko ngayon ay nagdulot ng mas maraming problema para kay Mr. Emery. Nagkasala ako, sigaw ni Janos, at ang kanyang mukha ay puno ng katapatan, at bawat salita na kanyang banibitawan ay puno ng sakit. Kung hindi alam ni Harvey na iniwan ni Tyson at ng kanyang mga tauhan si Janos at ang kanyang mga kaibigan doon, iisipin niyang sincere ang lahat ng sinabi ni Janos. Nang maging si Harvey ay malinlang sa ganoong gawain, lahat ay naniwala sa lahat ng sinabi ni Janos. Sa sandaling iyon, lahat ng lumuhod ay sumigaw, lahat tayo ay nagkamali. Hindi tayo dapat naririto. Parusahan mo sana kami at patawarin mo kami, Mr. Emery. Malinaw na gumagana ng maayos ang mga taktika ni Emery. Noong una, na-corner siya. Gayunpaman, ginawa niya ito sa isang sandali ng isang subordinate na dumating upang humingi ng tawad sa kanyang superior para sa kanyang pagkabigo. Hindi ito pinansin ng amo, at ginag-alang pa ang kanyang mga nasasakupan. Ang ginawa ngayon ni Emery ay isang bagay na maaaring gamitin bilang halimbawa at ilagay sa mga aklat-aralin kung paano haharapin ang mga emerhensya. Ginagawa niyang mga pakinabang ang kanyang mga pagkukulang at nagkukusa. Hindi ito magagawa ng isang taong walang karunungan. Janos, dumilim ang magandang mukha ni Betty. Pagkatapos ng lahat, ang palabas ay dapat na magpatuloy. Alam mo si Master Emery palaging maganda ang pakikitungo sa kanyang mga tagasunod. Wala siyang sinabi kapag nabigo ka. Pero ngayon, pinipilit mo siya. Ano ba talaga ang pananaw mo? Napabuntong hininga si Janos. You misunderstand, Miss Betty. I'm not here to force him to do something. Nandito ako para humingi ng tawad sa kanya. Hindi lang ako nabigo sa tungkulin ko, pati ako naging baldado dahil doon. Nawalan ako ng lakas. Isa na lang akong pili ngayon. Hindi ko na kayang manatili sa tabi niya at magtrabaho para sa kanya. Ang dahilan kung bakit ako nandito para humingi ng tawad sa kanya ay dahil gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon at umalis. I won't make myself his weakness. I will not ask him to spend more resources on me. Sana lang patuloy siyang lumakas. Ikaw, nanginginig, galit si Betty, parang hindi niya alam ang sasabihin. Biglang sinipan ng malakas ang pasukan. Si Emery, na nakasuot ng puting damit, ay lumabas na may maasim na ekspresyon sa mukha. Nanatili lang ang katahimikan nang lumitaw siya. Lumapit siya kay Janos, na nakaluhod ang isang tuhod sa lupa, at malamig ang mukha. Tapos, itinaas niya ang kamay niya at sinampal sa mukha si Janos. Umugang ng malakas ang sampal. Nakatingin lang ang lahat sa gulat. Matapos sampalan si Janos, bigong sinabi ni Emery, hindi mo pinangalagaan ang iyong kalusugan, at ngayon, narito ka na pinapahiya ang iyong sarili at nagsasalita na parang quitter. Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Hindi pinansin ni Janos ang bakas ng kamay sa kanyang mukha, at malakas na sinabi, tama ka, Mr. Emery. Ang isang tulad ko na hindi man lang magtagumpay sa kanyang mga tungkulin ay karapat-dapat na matalo. Napabuntong hininga si Emery. Janos, kailan pa kita pinarusahan dahil sa pagkukulang mo sa iyong mga tungkulin? Naranasan mo na bang magpakawala kapag sinabi kong may gagawin ka? Mariing sumagot si Janos, lagi kong ibinibigay ang aking makakaya kapag ginagawa ko ang aking trabaho. Sabi ni Emery, dahil ginawa mo ang iyong makakaya, hindi mahalaga kung magtagumpay ka o mabigo. Ikaw ay palaging magiging isa sa akin. Plano ng tao at tumawa ang mga Diyos. Kung hindi ko man lang kayanin ang isang bagay na kasing liit nito, anong klaseng pinuno ako? Gayunpaman, totoo rin na nabigo ka. Hindi patas kung hindi kita parurusahan sa iyong kabiguan. Ang mga magtagumpay ay gagantimpalaan, habang ang mga nabigo ay mapaparusahan. Tingnan natin, nagmamay-ari ako ng isang estate sa Summer Island, na matatagpuan sa P-Ocean. Walang sino man ang namamahala nito sa mahabang panahon.
Ang parusa ko sa inyo at sa inyong mga tauhan ay pumunta kayong lahat sa Summer Island at pangasiwaan ang plantasyong iyon. Bibisitahin ko ang lugar na iyon tuwing tag-araw. Kapag may nakita akong sinuman sa inyo na nagtatampo, papanagutin ko kayo. Nang marinig ni Janus at ng iba pa ang sinabi ni Emery, lahat sila ay kinilig sa kilig. Maganda ang pakikitungo mo sa amin, Mr. Emery. Wala na kaming magagawa para suklian ang kabutihan mo, maliban sa... Hindi na sila binigyan ni Emery ng pagkakataon na tapusin ang gusto nilang sabihin. Pasimple siyang naglakad patungo sa kanila habang nasa likod ang mga kamay, at dahan daw ang sinabing. Hindi mahalaga kung nagkataon man o dahil sa isang tao na nandito lahat ng kaibigan ko mula sa media sa labas ng aking tirahan ngayon. Pero okay lang. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para i-announce ang isang bagay. Itong mga nasasakupan ko ay walang pinagkaiba sa mga lumpo. Kaya nga hindi na sila magiging bahagi ng ating mundo. Ako mismo ang magtitiis sa anumang sama ng loob nila. Sinumang umatake sa kanila ay inaatake ako, at sumusumpa akong hindi ako magpapakita sa kanila ng awa. Maraming reporter na nakatayo sa paligid ang nakatingin sa kanya na nagtataka. Palaging may usap-usapan na medyo malamig si Emery, at hindi maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga nasasakupan. Pero sa nakita nila ngayon, hindi lang maganda ang pakikitungo ni Emery sa kanyang mga nasasakupan, kundi tinuring niya rin silang mga kapatid. Bihira na makakita ng taong may prestihiyo na napakayabang. Pagkatapos ng araw na ito, marami sa mga nasa pamilyang Wright ang hindi makapagpasya kung sasali kay Emery. Gayunpaman, nadama ng ilan sa mga mas matalino at mas may karanasan na mga mamamahayag na ang nangyari ngayon ay tila sa pilitan. Gayunpaman, walang sino man ang hayagang magtatanggal sa ilusyong ito na nilikha ni Emery maliban kung siya ay isang tanga. Madali silang mamatay kung magpakita sila ng anumang reaksyon sa isang tulad ni Emery, mabuti man o masama. Alam ng lahat ng mga mamamahayag ang mga patakaran. Nang akala nila ay mahuhulog na ang kurtina, biglang nagsalita si Harvey ng malakas mula sa likod ng mga tao. Mr. Emery, dahil maganda ang relasyon mo sa iyong mga tauhan. May itatanong ako sa iyo. Bakit mo itinanim ang C4 sa ilalim ng van nila? Let me guess, are you planning to use this opportunity para patahimikin silang lahat? Hindi lang yan, you could even use their deaths to rally support and get the excuse you need to deal with those you openly dislike. Sa madaling salita, nakapatay ka ng 2 ibon gamit ang isang bato. Napakagandang plano. Walang pakialam ang tono ni Harvey, ngunit nakakagulat ang kanyang mga sinabi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Emery, at maging ang ekspresyon ng mukha ni Janus at ng iba ay naninigas. Lalo na si Janus. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Emery. Nagagawa ni Emery na magtanim at magpasabog ng mga pampasabog sa ilalim ng kanilang van, na pinatay sila pagkatapos ng kanilang munting aksyon. Nagamit din niya ang pagkamatay ng mga ito para magsiklab ang galit ng kanyang mga tagasunod sa kanyang mga kaaway. Kalimutan ang lahat ng ito, malamang na nagawa na niya ito. Enough! Sinong naghagis ng paratang ng ganyan? Malamig na sabi ni Betty habang sinusuri ang karamihan. Hindi gagawa ng ganoon si Master Emery kapag siya ay isang taong mapagbigay sa kanyang mga tagasunod. How dare you to throw wild accusations without rage to show your face? You! Bago pa makapagpatuloy si Betty ay biglang sumabog ang van na minamaneho ni Janus at ng kanyang mga tauhan sa napakalakas na ingay. Isang malakas na shockwave ang umalingaw palabas, at halos lahat ay natamba. Nagdilim ang ekspresyon ni Emery, ngunit nakagawa na siya ng plano sa maikling panahon na iyon. Mabilis siyang umatras habang patuloy ang mga pagsabog. Kasabay nito, alam ni Betty ang ibig niyang sabihin. Janus, taksil ka. Gusto mong gumamit ng pampasabog para patayin si Mr. Emery. You deserve a quick death. Sigaw niya. Kinuha niya ang baril sa holster at hinila ang gatilyo. May pumutok na tunog, at may pulang butas sa noo ni Janus. Nakaramdam siya ng kawalan ng paniwala nang bumagsak siya sa lupa, ang ngiti ng pagkaunawa at kawalan ng pag-asa ay namuo sa kanyang mukha.
Sunod-sunod na putok ng baril ang umalangaw-ngaw habang ang mga puwersang panseguridad ay nagmamadaling lumabas at hindi nag-atubiling hilahin ang kanilang mga gatilyo. Sa isang iglap, lahat ng nasasakupan ni Janos ay naging target. Para kay Emery, mahihirapan lang siya sa sitwasyong ito kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong harapin ito ngayon. Ayon sa kanyang orihinal na plano, hindi mamamatay si Janos dito. Sa halip ay papatayin niya sila sa isang bola ng apoy kapag dumating ang kanilang van sa Wolseley International Airport. Pagkatapos, maaari niyang gamitin ang kanilang pagkamatay bilang isang dahilan upang mahanap ang salarin sa buong Wolseley. Gayunpaman, nang may makapag-alis ng takip dito, wala siyang panahon na mag-alinlangan. Gayunpaman, sa sandaling umatras siya sa estate, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang pagtatanghal na masinsinan niyang binalak, ay napigilan dahil sa isang pangungusap na pinilit ang kanyang kamay. Para sa isang tulad niya, wala nang hihigit pang nakakasakal. Sa madaling sabi, tapos na ang tinatawag na palabas ng kasisimula pa lang ng palabas. Not to mention, mabilis nakakalat ang nangyari dito ngayon. Habang si Emery ay ilalagay bilang mamamatay tao, ang mga namatay ay kanyang mga subordinate. Walang maghihiganti sa kanya, gayunpaman, ang pangyayaring iyon ay isang malaking kawalan para sa kanya. Ano? Natalo si Emery pagkatapos niyang personal na kumilos. Ibinaba ni Elric ang golf club sa kanyang kamay na may nalilitong ekspresyon. Naglalaro siya ng golf sa roof terrace ng punong tanggapan ng Country H Commercial Group. Paano yun posible kung mayroon siyang home advantage sa Wolseley? Ang totoo, sabi ni Pamela na may madilim na ekspresyon. Hindi ko alam kung sinadya ba ito o nagulat siya, ngunit kung gusto naming harapin si Harvey bago matapos ang linggo ng pagluluksa, hindi kami makakaasa sa kanya. Kumunat ang noo ni Elric bago dahan-daw ang sumagot. Pagkatapos ng paulit-ulit na pakikisalamuhan namin kay Harvey, lahat kami ay nakaranas ng iba't ibang klase ng pagkatalo. Kahit ang isang tulad ni Emery ay biglang nabigo nang mahuli siya. Lahat ay nagpapakita na si Harvey ay hindi isang taong madaling makalaban. Sa makatuwid, kailangan nating magplano ng mabuti at maingat kung nais nating maalis ito. Hindi na kailangang magmadali. Malamig na sabi ni Pamela, pagkatapos ng libing ni Hector, maraming bagay sa loob ng pamilya Thompson ang pagdedesisyonan. Kung tutusin, wala namang silbi kahit na mapatay natin siya ng 100 beses. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya bago ang libing, magkakaroon ako ng pagkakataon na maging pinuno ng pamilya. Kahit hindi ko kaya, magiging kapaki-pakinabang lang sa amin kung maibibigay namin ang kanyang ulo sa bagong pinuno bilang pambungad na regalo. Kailangan nating magsikap ng husto, matanda. Bahagyang kumunat ang noo ni Elric habang nakapikit. Well, maaaring may pagkakataon, ngunit. Matapos mag-isip, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Journey, narinig ko na ang lahat kay Pamela tungkol sa inyo ni Harvey. Kung ayaw mo talagang pakasalan si Emery, I can agree with that. However, I have one request. Kailangan mong kumbansihin si Harvey na huminto sa pagiging susunod na chairman para sa Country H Commercial Group. That is my final offer. Don't reject me yet. Instead, you should talk to him. Siguro lahat tayo makakahanap ng win-win situation, hindi ba? Sa kabilang banda, binabaan ni Journey si Elric nang walang sabi-sabi pagkaraan ng sandaling katahimikan. Ang pagbabago ng ugali ng kanyang ama ay nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, hindi talaga sila ni Harvey na nagde-date. May pagkakataon ba siyang hilingin kay Harvey na ihinto ang pagiging susunod na chairman ng Country H Commercial Group? Tumingin si Elric kay Pamela nang walang pakialam na tingin. Nakahanda na ang pain, pero kailangan nating gawin itong authentic. This will be your chance to put on a show next. Kumunat ang noo ni Pamela. I'm not sure I understand what you're planning. Malamang hindi tatanggapin ni Harvey ang deal mo, kaya bakit mo siya bibigyan ng pagkakataon na ipahiya ka? Gusto kong patayin mo siya, hindi makipagkasundo sa kanya. I'm not trying to embarrass myself or try to make peace with it, dahan-daw ang paliwanag ni Elric.
Ayoko lang mawala ng ganoon kagandang pawn. Nag-offer na ako, and if he still refused to do as I say, then whatever I do to him, Journey most probably won't have a grudge against me, right? Kung hindi masira ang bond namin bilang mag-ama, kaya ko itong ibenta sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Kahit na ang bibili ay hindi si Emery, hindi ba imposibleng may ibang tao? Pinag-isipan ito ni Pamela, at sinabing, paano kung pumayag siya sa mga kondisyon? Hindi gagawin ng isang tulad niya, sabi ni Elric na nakasimangot. Pero kung kaya talagang sumuko si Harvey sa pagiging susunod na chairman para sa anak ko, dito na natin tatapusin. Ibig sabihin kaya ko siyang samantalahin. Napakaganda kung ang isang tulad niya ay handang maging sangla ko para sa aking anak, hindi ba? Nang marinig ni Pamela ang sinabi ni Elric, natahimik siya na nagdududa ang ekspresyon. Ang Walsing ay isang lungsod na puno ng kaguluhan. Maraming beses, ang mga pawn ay maaaring maging mga manlalaro, ngunit may mga pagkakataon din na ang mga manlalaro ay nagiging mga pawn. Kabanata 6,490. Alas 12 ng sumunod na araw. Sinundan ni Harvey ang GPS at nakarating sa isang simpleng kafe. Bukod sa pagbebenta ng kape at tsaa, nagbibigay din ang kafe na ito ng iba't ibang uri ng tipikal na pagkain ng Walsing. Ito rin ay nagpapatunay na kung sino man ang pumili sa lugar na ito ay may panlasa. Nilingon ni Harvey ang kafe at naglakad papunta sa gitna. Walang laman ang buong kafe, isang table lang ang okupado sa gitna. Naroon si Elric, at sa tabi niya ay isang matandang nakasuot ng martial robe. Siya ay mukhang medyo kahanga-hanga at maaaring tumagal ng isang hit o dalawa. Hindi alam ni Harvey kung sino ang matanda, ngunit malamang na isa siyang martial elite. Matapos sampalan ni Harvey si Elric noong nakaraan, malamang na natutunan ni Elric ang kanyang aralin at dapat gumawa ng ilang paghahanda kapag nakipagkita sa kay Harvey. Sa kasamaang palad, ang gayong mga paghahanda ay walang silbi. Kung gugustuhin ni Harvey, maaari niyang sampalan si Elric ng maraming beses sa gusto niya. Naisip ni Harvey si Journey, at tumango kay Elric. Hello, Mr. Stanton. We meet again. Journey told me about it. Hindi niya hiniling sa akin na tanggapin ang alok, ngunit dahil bihira para sa iyo na bigyan ng iyong anak ng kalayaang pumili, nagpa siya akong makipag-usap sa iyo para sa kanyang kapakanan. Si Harvey ay napakatapat, at napakalinaw tungkol sa kung ano ang nagtutulak sa kanya. Gayunpaman, sinabi rin niya kay Elric na walang halaga sa kanya si Elric. Kung hindi dahil kay Journey, wala talaga si Harvey dito. Nagkunwaring hindi naintindihan ni Elric ang sinabi ni Harvey, at tumayo na may pilit na ngiti. Well, we would never have known each other without some initial conflict. Higit sa lahat, gusto ka ng anak ko. Malamang ako ang magiging biyenan mo sa huli, kaya hindi ka ba pwedeng magsabi ng maganda kahit minsan lang? Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na makakaapekto sa relasyon natin. Lunch will be my treat, kaya umorder ka na lang ng kahit anong gusto mong kainin. Maaaring ito ay isang kafe lamang, ngunit ang mga merienda na kanilang inihahain ay sikat sa buong Walsing. Palakaibigan si Elric, parang gusto niyang magkita sila ng mas maaga, ngunit hindi siya nag-abalang ipakilala kay Harvey ang matandang katabi niya. Hindi rin pinansin ng matanda si Harvey habang umiinom ng tsaa. Gayunpaman, wala si Harvey dito para sa isang selebrasyon. Siyempre, hindi siya magpapakita ng labis na paggalang kay Elric. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, nakakagulat ang iyong mga pagbabago, Mr. Stanton. Ikaw ay nababago gaya ng hangin. At parang mas mabilis pa sa hangin ang pagbabago ng ugali mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nakaranas ng malaking pagbabago. Dapat alam na ng taong katulad mo na may kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Hector. Ang tanging dahilan kung bakit ko kayang labanan ang mga Thompson ng lantaran ay salamat sa Xavier's, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Walang dod ang alam mo na iyon. Ibig sabihin, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong itigil ang pagiging kaaway ko ay dahil sa 2 beses na nagtagumpay ako laban kay Emery.
Nag-aalala ka na magdudulot ito ng hindi maisip na pinsala. Pero kung ganoon nga, dapat ko bang intindihin na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinuntirya ni Emery?